Welcome back to another costume making vlog. Tara, gawa tayo ng costume. Sa pagpapatuloy ng ating paggawa ng Mecha Babe costume, eto na po, may nag-request paano daw ba ginagawa yung pattern na ito. Again, ulitin natin, kailangan lang yung manikin natin ay babalutin ng cling wrap, tapos kailangan ihulma talaga natin yung kurba at korte niya. Then, it's time na patungan siya ng layers of either packaging tape, masking tape, or duct tape. Kailangan lang putol-putulin siya, huwag natin siyang iisang buuin para makuha natin talaga yung eksaktong sukat niya. Pagkatapos, gagamitin natin siya ng pentel pen at mamarkahan na natin. This time, ito po yung magiging details na ilalagay natin sa ating mannequin. Ay, sa corset pala. Yan, back and forth po yan. Yan yung mga magiging details niya na magpapaganda ng ating costume. Ito, ang makulit na ito, laging gising pag magawa ko ng costume. So, ito yung ating corset pag bare at ito na ang ating mga patterns na ginawa galing sa masking tape, ginupit at inilapat sa EVA foam. Pag nakat na siya, ito na ang kanyang itsura. Ay, matrabaho siya in all fairness. At para mas maganda, i-bevel natin or lagyan natin ng shape yung mga edges niya. At nagkaroon na rin tayo ng mga scut or ukit dun sa mismo mga foams. Ito na, napag-desisyon na namin na para mas matagalan ng costume, ibalot natin siya ng metallic spandex. Medyo matrabaho kasi kailangan talaga ng tiyaga yung paglalagay ng rugby or contact cement both sides sa EVA foam at saka yung mismong tela para mas kumapit siya. Tapos pati side lagyan nyo para talagang hindi kukupas, hindi mahihilagpos yung tela. Ayan. Ilapat ng ilapat. Kapag natuyo na, pwedeng gamitin ng daliri, pwedeng gamitin ng palad. Basta make sure na lahat ay lapat na lapat. Tapos, yung gilid ng backside ng EVA foam, diba, struggle. Kasi wala pa ako nung pangleeg na POV camera holder. Saring, lagyan nyo na rin ito ng contact cement para ma-close nyo yung mga excess na tela. Pwede nyo gupitin yung excess na tela, pero ako, ang preference ko lang para mas malinis yung tignan. Kesa gupitin, ibalot na lang hanggang likod. So pag natapos siya, wow, look at that. So shiny, shimmering, splendid, promising. Pero marami pa siyang details na kailangan gawin. Kano kaya taga matatapos to? Malapit na yung event. Nakaka-amaze lang. Natutunan ko itong mga teknik ito. Galing din sa mga magagaling na tagagawa ng costume sa Manila, meron sa Facebook, at yung iba nag-share ng ideas, yung iba hindi. So, doon tayo sa pag-share. Ako, mag-share na lang ako para mas marami rin matuto. Ito, yung bevel na sinasabi ko kanina. Paano natin siya ginawa? Ganito yon. So, yung ating X-Acto knife or yung cutter, i-slightly angle lang natin. Hindi ko alam kung 45 degree o 30 degrees yung ginagawa ko. Basta naka-angulo lang siya ng konti. Naka-very, very slight na pass-side. Tsaka natin siya ika-cut doon sa rubber. And, ang magiging resulta niyan, para siya naka-bevel and emboss. Meron siyang texture na parang slanted, hindi siya pantay na pantay, hindi siya flat na flat. O ayan, nakikita nyo, meron siyang may pagka inukit. Yon, gets nyo, naka-bevel siya. Hindi ko alam Tagalog ng bevel, I'm sorry, pero yun lang talaga. Ayan, o, diba? O, mas maganda pag dinikitan na siya ng spandex. Ang daming pieces nito. Supposedly, dapat ito ay silver according to our reference, pero we decided to stick to black, red, and gold. So, all of these pieces na may marka, naka-bevel and emboss, ay magkakaroon ng color gold, the metallic spandex as details. Ito siya. Medyo struggle talaga, matrabaho, pero super worth it. And sabi nga ng aking partner, mas long lasting yung costume kesa kapag pinipinturahan lang. Maganda ang pintura, pero para sa amin na nasa industriya na to, parang ilang beses mo lang siya magagamit dahil yung pintura eventually nangangarag at nangangarag din. Nagtutuklap, nagpibitak-pitak, and mahirap naman kung papatungan mo ng papatungan ng pintura yung rubber. Oh, eto na siya. Oh, ang gold particles natin. Oh, pak. Ganda. Parang gusto ko uling gumawa ng darn na very, very soon, no? Ang shiny niya in fairness. Oh, pak. And again, even yung likod nilalagyan ko ng label para pag pinagdugsong-dugsong ko na siya, eto na.
trial natin sa sahig bago natin ilagay sa mannequin natin at sa corset mismo. Ito yung mga parts. Oh, wow! Oy, naku po, promising. Ito tayo sa likod niya. Even yung likod may details. So, watch out for more. At nawa talaga maitapos natin ito on time. Sa mga gustong magpagawa ng costume, PM lang. Maraming salamat. See you sa part 3.